our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos na paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga balita ng impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ng sadang pagdagdon. Eastern Visayas, habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. PVOX nagpahimatngon ha mga LGUs han Region 8 han posible Big One nga linog. Gulay para ha barangay, gindarahan Office of the President ha kabarangayan han Tacloban City. DICT nag-oopreserhin mga paghagid para ha mga kapulisan nganhan ira mga kapamilya ha Southern Leyte. Mga serbisyo ang gobyerno na takamtaman han mga drivers, hadlaw han mga obrero ha Northern Samar. Nationwide Job Fair gindumara para han Labor Day celebration ha Eastern Samar. PhilHealth yakap ngan gamot program ginlansar ha Sinirangan Visayas. Walang gutom program han DSWD iginduso ang inobasyon ha pagluluto. Haratsada Balita, Kalanggaman Island, din kilala ha World's 50th Best Beaches.
mga pag-estudyo nga mas mabaskog nga implementasyon ng mga palisiya ginpapanawagan para han pagpreserbar han Leyte Saba Basin Peatlands. Abuse and Information Center. Masobra 200,000 nga college students makakabenepisyo han bawat barangay makikinabang scholarship program. Ginhawa Bike and E-Mobility Loan Program gino-offer han GSIS sa mga miyembro. Ay istorya panlawas, hypertension, pag-iistoryahan, mga detalye, hanaton mga balita, masunod na! Maupay nga oras mga kasangkayan inihan amon ika-15 nga edisyon ng Season 2 ang Agenda ha 8. Hinaaton tanaada kamohin maupay na kahimtangyan na. Ako Federico Meres. Katapos pa lang ang gimbay o ginda kung alinog ang kaudgan nga partehan aton rehiyon, pero din nga Agenda 8, diri kita mapabay og hapanuyo makaghatag hing mga balita nga impormasyon para iyong atanan. Ako, Steffi Libarios. Tutok permi hamon kada semana nga edisyon han Agenda ha 8. Gan permi niyo makikita na Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda ha 8, ini masusundan ang mga estasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, ng 94.5 DYRK Radyo Calgara, Hakarigara, Leyte. Ini Jane Sanyanugay, ini ang EU. Agenda ha 8, Year 2. Agenda House. Ibuks nagpimatngon han mga EGUs han Riyon 8. Han posible ng big one nga linog. Adan report ni Sol Alarcon han PI Eastern Visayas. Kailangang maghanda ang Eastern Visayas for a bigger one. Okay? At hindi lang one, it's many one. Kaya ako siya nilagyan ng S. You have to prepare not only for one scenario, you have to prepare for multiple scenarios. Ini anagin pahimat ngo ni Perez nga mga local chief executives nga mga residente habugos nga Riyon 8. Wari lipod-lipod nga iyagin buyagyag an kamatuoran nga posible mahitabo in magkusog nga linog ha aton panahon. Hayagin presentar nga seismicity map igin pakita ang Philippine Fault nga naabotin 1,500 kilometer nga Philippine Trench nga amo an magiging surok kan bigger ones labutan mga active faults sa Leyte nga Samar provinces. Pira kaayos na ang nakakalabay waray pa nahitabo nga makusog nga linog ha Philippine Trench nga ada karagatan nga sugad man ha Leyte segment fault tikang Haburawin, Javier, Mahaplag, MacArthur, Abuyog, Kutob, St. Bernard, Southern Leyte nga gingkakabarakan magiging big one. Labot hini ang ibang active faults sa aton rehiyon amo ang Northern Samar Lineament, Central Samar Lineament, Eastern Samar Fault, Southern Samar Lineament, Southeastern Samar Fault nga Salcedo Fault. Mahitungod dinhi nag-apilar hi Perez sa mga LGUs nga kinahanglan mag-istrikto na ha paghatag building permit, kinahanglan makakatindog lagyapan building bisan kon intensity 8 ang linog para malikyan ang kamatay ngan kasama dahan mga tao. Kung manunumduman nga di dahan naglabay nga adlaw ginbay og palakita yung 6.0 magnitude nga linog diin kasagaran na aton ni nagkalilisang salit kinahanglan good nga maging preparado kita nga tanan. Tika nga PI Eastern Visayas, Sol Alarcon ini ang iyo Agenda ha 8. Gulay para ha barangay gindarahan Office of the President a kabarangayan hang Tacloban City. Adin akong report. Tunito nila dahil presko ang tanon ang gimpadangat ang Office of the President para mga residente at tayo nga mga barangay ha syudad ng Tacloban ng Eastern Samar. Usa ka adlaw mahumanan usa ka adlaw nga mabinungahon nga pagbisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hihariyon. Pinutos-putosin mga utanon, direkta nga pinamalit ang mga parguma ang nakarawat ang mga residente ang barangay Santa Elena, Old Kawayan, Paglaom ng Salvasyon ang syudad ng Tacloban. Maabot 1,500 naman ng mga residente amo nakatagamtam ang pareho nga masustansya nga utanon didto hay Porlos Eastern Samar. Dako dagi pasasalamat ang mga residente hini nga utanon hinlabihayan na nga panahon nga mahal ng parapliton nga nagitaas gihapon ang pamasahe agud lamang kapamerkado ngan makapalitin pagkaon na kinadaadlaw. Hindi rin na kami mapalitin utanon nga utanon kasi yan na mahal. Hindi rin na kami makaduha merkado pagpalit. Dako nga savings na po. Damo salamat po talaga kay Dako po itong iningabulig haamon. Kaya di rin na po kami masyadong magasto, lalo na may daripulyok, may tarong, kompleto na po, may dasibuyas. Damo po nga salamat po talaga. Dako iningabulig din ha katawhan. Ini nga iya binubuhat
Yan ini nga iya programa panhatag ini nga mga tanon. Ini kinahanglanon gud ini hakada usaha aton atong panginabuhi. Aton adlaw-adlaw nga kuanha atong pagkaon. Panuyo naman han palasyo nga mabuligan adton mga parkoma nga mapalitan era mga utanon direkta maumhanan agud may banan ng era gastos pagdarahang produkto nga to merkado nga nakakadugang ang pampresyohan. Labot lahini tumong gihapon ang inisyatibo nga mataggan hinayuda adton mga residente nga apektado hampag itaas ang presyo han para pliton haluyo hampag alisa ang presyo han gasolina. Dako liwat na naging pasalamat han mga kapitan han mga barangay hini nga hinabang hinlabihan niya na nga mapaso ang panahon nga makuri ang pagpatubo hinutanon. Ang taon, mahirap kasi yung mga vegetables dito kasi mainit yung mga tanim dito, hindi na bubuhay. Tanim dito namamatay. Malaking tulong na po ito sa amin dito. Marami pong salamat sa mga nag-sponsor dito, lalo-lalo na kay Bongbong Marcos dito sa Bagong Pilipinas. Thank you. Kami rito ay na-priority. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas, sini Stephanie Barrios. Ini ang iyo agenda haotso. DICT nag-o-preserhin mga paghagid para mga kapulisan nga nanira mga pamilya sa Southern Leyte. Ang detalye ng report, igahatag ni Bong Pedalino, han PIA Southern Leyte. Ang buhatan sa Department of Information and Communications Technology, DICT, nagaauhag sa mga sakop sa korpus kapulisan sa nalaing police station sa probinsya nga mo pa ilawom sa mga pagbansay-bansay kung training nga pasiyudahan sa maong buhatan. Si Marian Gusuko, Provincial Director sa DICT, may padayag sa maong tanyag at sa gihimong 3rd Summit sa mga Police Advisory Groups for Police Transformation and Development sa mga municipal, city o provincial levels sa miaging weekend. Mga bisita gikan sa Regional Advisory Group may tambong usab sa maong kalihukan. Si Gusuko kinsa bago pa lang napili isip pango sa Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development kun PTD, nagkanayon nga bisan mga sakop sa pamilya, mga anak sa pulis, mga igagaw o paryente, mahimong mag-training sa DICT alang sa ilang personal nga kalambuan. It is also for our mga anak na wala na ng trabaho. Our honorable from the first district is here. Why not sponsor another training na for the mga anak or mga relatives sa ating mga PNP na wala ng trabaho. DICT is here. Free ang among resource person. And then, para mas malago ang atong mga situation, financial situation, especially katong atong mga police na medyo hindi masyado mataas yung sweldo. So, you have your mga anak or your mga pamangkin or your relatives na nandyan. Sa maong okasyon, si isang kuniyang pandalawigan member Jonathan Maraon, kinsa mo'y guest speaker sa ngalan ni Governor Damian Mercado, mi ila unsa ka mahinungdanon ang papel gikuptan sa lain-laing mga advisory groups isip taytayan sa katilingban o kapulisan o nakabag-o sa imahen sa pulis ingon nga kaabag o tigpanalipod. Samtang si Police Colonel Raimundo Grabeles, PNP Provincial Director, sayang closing message, nagpasalamat sa tanang migahin og panahon pagtambong sa maong kalihukan bisan adlaw nga Sabado. As we conclude, let us carry forward the momentum of today's work. May the recommendations and evaluations produced here serve as a strong foundation for continued commitment and institutional strengthening. The insights and recommendations generated will serve as a valuable guide as we continue to pursue meaningful transformation within our policy institution. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino alang sa Agenda Ha-Utso. Magkalain-lain nga serbisyo han gobyerno na tagamtaman han mga drivers ha adlaw han mga obrero. Ang report tikang kan Aileen Diaz han PIA Northern Samar.
Mga drivers, gintagan higayon makatagamtam sa mga programa san gobyerno sa adlaw san magtatrabaho. Sa adlaw san magtatrabaho Mayo 1, ginpahimutang ngan gintagan dako nga importansya ang mga drivers ang tricycle, pedicab, habal-habal, motorcycle kaupod na ang mga vendors o ira mga pamilya sa programa nga ginhimo sa Katarman Terminal pag-obserbar sa Labor Day. Ang Philippine Health Insurance Corporation nakagrehistro 141 nga individual para maging miyembro sa PhilHealth nga nakapag-assign dida sa yakap nga programa. Adi po kami yan sa terminal, Katarman, para magpa-membership registration and yakap registration para sa nga tanan ng mga drivers. So, that's an habal driver, pedicab driver, motorcycle driver, tricycle driver, pati gihapon ang mga vendors naton nga di sa Katarman. Naibaruan liwat nga ang Philippine Statistics Authority sa Norte San Samar nakapagparehistro sa 60 katawo ngan 71 ang nakapaimprenta sa national ID sa duha nga bungto nga ginserbisyuhan sa Katarman ngan Lope de Vega Siton mantang adlaw. Kami po ang nag-offer po is national ID registration and e-fill ID printing po. Tapos kung waraan kang TRN, pwede na TRN retrieval po para maprintan ka mo sa iyo e-fill. Kaparte sa programa ang pagpahamtang sin libre nga check-up laboratory ngan bulong nga ginpadangat naman sa lokal nga panggobyernuhan sa Katarman pinaagi sa Rural Health Unit. Nagpahayag sin dako nga pasasalamat si Mr. Pepito Opinia, ang chairman sa UEP Katarman United Tricycle Drivers Cooperative sa higayon nga ginhatag sa ira makarehistro ngan makatagamtam sa programa sa PhilHealth kundi sugad niya dako ang bulig dirila sa mga miyembro o drivers pero kaupod na ang mga pamilya nira nga diri na sobra mabugatan kung kinahanglan asistensya pagtagapan lawas. Libre daw kung siniyang bulong. May budget ko nila nga 20 mil per member per year. Tapos sa mga laboratories, libre. Labi na ko din nga kapuris ang panginabuyan, pangurin pangkwarta. Sanglit kita nga mga kablasanong kinahanglan gud kumapis ini nga programa sa gobyerno. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha8. Nationwide job fair gindumarahan parahan Labor Day celebration at Eastern Samar. Adan report ni Jing Lera han PI Eastern Samar. Kapag selebrarahan ika-124 ng Labor Day, formal nga ginlansad han gobyerno probinsyal han Eastern Samar hapag ipagsumpayan han Department of Labor and Employment an usa nga dako nga job fair yan nga adlaw Mayo 4, 2026 sa Capitol Gymnasium, Syudad han Borongan. Ini nga inisyatibo ay nagtutuyo nga pahaluagon an oportunidad ha trabaho para han mga istihanon. Pinaagihan pag-abrihin sobra 1,500 nga job vacancies. Hanasabi nga aktibidad 19 nga lokal ngan upat nga overseas employers ang nakigbahin. Upod ang suporta tikang hang 14 nga mga ahensya han gobyerno. Ginhatagan hindoon ni Gobernador R.V. Evardone ang estratehiko nga importansya hini nga job fair. Kundi in sumala haiya ang paghatagin masayon nga pamaagi para magamit han mga residente ang ira mga profesional nga abilidad in importante para han pag-uswag han probinsya. Nagpasalamat gihapon hiya ha mga pribado nga kumpanya, ha mga kaurubay nga ahensya, ngan ha Provincial Public Employment Service Office tungod han maupay nga koordinasyon han nasabi nga aktibidad. When makuha ka mo, no? Kaya syempre karuyag nato, it aton ultimate goal is makabulig kami ha iyo, no? Mga job seekers naton. Of course, sayang naman iti yung skills, sayang iti yung potential, para kunta makatrabaho ka mo, makabuli ka mo iti yung pamilya, or iti yung kalugaring. Diba? So, asya tamon target. Nagpahayag naman hin positibo nga reaksyon ang mga aplikante mahitungod han benepisyo han lokal nga job fair. Sugad han siring ni Kayla May Garado o sa nga aplikante dako ini nga buling tungod kay diri na kinahanglan gumastos ngan kumadto pa ha Manila para makapamiling hin trabaho. Gindugang paniya nga ini nga localized nga proseso in mas economical para han mga nagtuturoy hin trabaho. It may bubulig po yung na job care para amon nga libre po ngayon irinak po kailangan makilat pa Manila para mag-apply pang-enlist gasto. Tinanggong gihapon, Hidoli Regional Director Attorney Dax Villaruel hanasabi nga aktibidad.
Naglalaom ang mga opisyal nga ini nga dako nga recruitment ing magiging paagi han mas madasig ngan mas mabaskog nga ekonomiya han Eastern Samar. Kadugangan hini nga aktibidad ginabrihan gihapon han nasabi nga lugar ang kadiwa ng Pagulo Trade Fair. Mapapalit din hiyan mga barato nga produkto ha agrikultura ngan mga processed goods tikang ha mga livelihood organization nga adan sirong han paggiya han dole. Tikang ha PIA Eastern Samar, Jing Lira ini an iyo agenda ha 8. PhilHealth Yakap ngan gamot program ginlansar sa Singirangan Visayas. Aden report ni Alit Reyes ang PIA Leyte. Formal na nga ginlansaran Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth din na Sinirangan Visayas ang programa nga yakap para sa manggagawa nga ng gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment. Dida naglabay nga Mayo 1 ha pagsalinuro nga adlawan mga obrero, ginopreseran PhilHealth ang yakap para sa manggagawa agud mapahirani ang serbisyo panlawas sa mga magtatrabaho, mapribado man o gobyerno. Daragyapon ang yakap ana pareho nga libre nga konsultasyon ngan libre nga laboratory examinations ngan screening para han magkalinlain nga sakit. Kinahanglan lamang iparehistro ang mga PhilHealth numbers pinagyan eGov app o di man nga ni direkta PhilHealth agud makapilin partner clinic o hospital kung diin mapakonsulta. Naton man gud yakap nga program pinaka-importante ni nga feature consultation. And then may kita pag-prescribe o pag-order hi doktor kung kinahanglan hing mga laboratories. Kaya may naman kita libre nga mga laboratory procedure 13 ini nga tanan. Ngayon may adang kinahanglan talaga hing cancer screening. Pwede doktor mag-sering mag-order pakadto sa cancer facility para ma-screen. Ginagat ihapon ng publiko nga mag-avail ang gamot program iniin libre nga supply ng medisina nga makantidad 20,000 pesos sa usa ka tuig. Maabot ha 75 nga mga medisina ang pwede makuha ang mga residente, hilabi aton mga maintenance medicines nga dabo pa nga iba. Makukuha ini nga libre nga medisina mahuman ang pagpakonsulta ang doktor pinaagyan yakap nandito ha mga PhilHealth accredited nga parmasya. Ano sa feature talaga ang aton yakap nga programa ang gamot. Wherein 75 ini nga mga gamot nga listado haamon, mga generic ini nga libre ini ma-avail basta may prescription lang yung doktor. May mga accredited facilities kita gamot nga yakap. So makadtula mapakita la ito nga prescription, binaagi ito nga unique prescription code, tapos may dala kami ning app na makikita ni gamot facility na nag-prescribe ni Dr. so-and-so. Makikita na rin doon, and then makikita na niya kung anong kinanglan, makaka-prescribe niya. And then natagan din pag-availment slip na aton pasyente, kaya makita niya dito nga 20,000 na iibanan. Kaya di ba may nakita 20,000 na nakaalutaga per tao per year. So that is for the medicine. Tingin nga Philippine Information Agency Leyte ni Alit Reyes, CNN-EU Agenda ha-8. Walang gutom program han DSWD, iginduso ang inobasyon na pagluluto. Ang detalye ni nga report ay hatag ni Jasmine Kate Agosto han PIA Leyte. Samtang napapabilin pa nga isyu o problema ang kakulangan hin pagkaon din hiya Sinirangan Visayas, nagdumara ang Department of Social Welfare and Development o DSWD han walang gutom ko sinero cook-off challenge kumo kaparte han tinuig nga Innovations Caravan. Sumalakan DSWD Undersecretary for Innovations Eduardo Punay, panuyo hini nga buhatan nga maengganyo ang katawhan nga maghimuhan era kalugaringon nga timpla o naiiba nga pamaagihin pagluluto ngan mamintinaran nutrisyon han pagkaon bisan halimita nga mga gamit. We are investing in human capital and sinisigurado natin sa mga programang ito na makakatayo ang mga benepisyaryo sa sarili nilang mga paa. Dito po nasusubok ang kakayahan at kaalaman ng ating mga benepisyaryo na kanilang natututunan sa ating buwanang nutritional education sessions. Unom kapotahi ang naipresentar, tikangan unom gihapon nga mga probinsyahan rehiyon, ngan kada tagsahan eragin luto in may ada magkadiridilain nga cultural identities. Ang nagdaogan cook-off challenge in tikang Halimasawa, Southern Leyte, nga nakapresentar gintatawag nga relyenong pusit with malokbawa ka veggie medley nga ginhaluan in squid, garlic clove, onion, bell pepper, ground pepper, salt, oyster sauce, calamansi, egg, malunggay, string beans, okra, squash,
kangkong leaves ngan cooking oil. Labot lahan pa isan-isan, an Innovations Caravan in nagpakita gihapon in pipira nga mga booth kundi in ginbida ang mga programahan DSWD sugadan tarabas sa program, pag-abot program ngan iba pa agud madara ini nga programa direkta mismo hakatawhan ngan agud madagmit lahira matagan hinhigayon. Dara gihapon han nagpapadayon nga crisis an aton nasod ginkumpirmahan DSWD nga may ada target nga 68,400 nga mga pamilya tika nga 143 nga mga bungto an matatagan tikang han walang gutom program habug-os nga rehiyon. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Tagosto. Ini ang Neo Agenda Haotso. Haatong Ratsada Balita yan na. Kalanggaman Island, ginpakilala ha world's 50 best beaches. Mga pag-estudyo ng mas mabaskog na implementasyon, hin mga palisiya, gimpapanawagan para pagpreserbar ang latest sub-up basin peatlands. Mga detalye ni mga Ratsada, himbalita, pumasunod na. Ratsada Balita! Ginkilala ang Kalanggaman Island como world's 50 best beaches sa pinakauri nga survey hini han mga pangunang nga beach destinations sa bugos nga kalibutan. Ada ha ika-25 nga pwesto ang Kalanggaman Island sa sulod din 50 nga mga beaches kundiin ang pinaka numero 1 amo ang Intulala Beach nga dinhi gyapon makikitan ha Pilipinas. Dako naging kalipay ang Department of Tourism hindi nga pinakabago nga pagkilala haluyuhan ira paningkamot nga maging panguna nga tourist destination ini nga isla ngan permi nga mabisitahin mga turista agudiwat makabulig nga ekonomiyahan bungtongan han probinsya. Sumalakan DOT-8 Regional Director Karina Rosa Chopez nga mas dako ang dungo gini nga pagkilala kilabay nga iniin nabugos pinaaging survey hin mga grupo hin mga turista ngan mga organisasyon nga mismo nagbibisita ang lugar ngan nangangaregsignon iniin napili dili tungod hin popularidad kundi tungod han iya natural nga kaanyag. Sumala naman han mga opisyalis lokal ang Palumpon Leyte kundi nahimumutang ini nga isla padayon nan ira paningkamot nga bisan haluyon pagdamo han mga mabisita ngan mga turista ini nga isla tumong pagyapon na nila kampanya nga mapanalipdan ang naturalesa han lugar ngan dili maabuso agud masustineran anira turismo ngan ekonomiya. Ratsada Balita! Gindudusoyanahan International Institute of Rural Reconstruction o IRRR ang mga pagstudyo para hinandam nga surok hin impormasyon ngan mas malig-on nga mga polisiya lokal kapag preserbarhan Leyte Saba Basin peatlands. Sumalakan Leo Christian Lauzon, Grants Manager and Project Luyon, nahirain nag-abri hin mga study grants agud makapamiling hin mga pamaagi mahibalik ka orihinal nga kaimtang ang masubra 2,000 ka hektarya han peatlands ha mga bungtuan Santa Fe alang-alang San Miguel ngan Palo. Aminado ang IRRR nga damo nga ayat ang ira ginatubang ha ira ginudumara nga conservation efforts ngan siya dinhi amo ang paghimuha hini nga agrarian reform area ngan pagdistribuer ha mga parag-uma kundi diri man natatamnan ha maihan na nga panahon mahitungod ang pagiging luyon-luyon han tuna. Ang peatland nga nagsiserbi unta nga catch basin hatak na hin mga uuran hindi rin na nakakagpunduhin tubig mahitungod han gin panbutang ha maihan na nga panahon nga mga pawasan o drainage hin tubig ngan lugod yan na nagiging hinungdan han pagbabaha hini nga mga lugar durante induro nga uuran. Haliw hini dako ang paglawom han IRRR nga mahibabalik pa ang naturalesa han Leyte Saba Basin peatlands nga importante ang papel ha disaster risk reduction ha ekonomiya ngan ha biodiversity conservation. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita inhi Alitreyes sinen EU Agenda Ha8. News and Information Center! News and Information Center, masobra 200,000 nga college students makakabenepisyo han bawat barangay makikinabang scholarship program. Ginhawa bike and e-mobility loan program, gina-offer han GSIS ha mga membro. Kikang News and Information Center, aadihin ni Lopido, han PIA Eastern Visayas. News and Information Center! Ginanunsyo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. didan Mayo 4 ang roll-out ng scholarship program para college students sa ilaroman bawat barangay makikinabangan inisyatibo apaghatagin doon han patapo dan gobyerno na mag-invest sa edukasyon ngan ig-andaman kabatanunan kung umarabot nga mga lider han nasod. Nagyan Social Civic Projects Fund kada barangay ingin gahinan in 200,000 pesos kundiin ang tungahiniin para suportahan ang 5 presidential scholars kada barangay ha Pilipinas. Kada scholar in makakarawat in 20,000 pesos como educational assistance kapag siguro nga ang makabataan niya Pilipino in makaada in access sa dikalidad ka edukasyon niyan pagagil. So bawat barangay
makakatulong tayo ng 5 scholar, which will, with approximately 42,000 barangays in the Philippines, lampas-lampas na ng 200,000 ang magiging presidential scholar. Hintagan gihapon hintuon ang presidente ng importansya ng edukasyon hapag-aghatan mga Pilipino nga maniguro pag-aram kaya ang pag-eskwela ngan hibaro inusa nga bahandi kadiri makukuha o makakawat. So scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na dala-dala na ninyo. At kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi ito pwedeng kunin sa inyo, hindi ito pwedeng agawin sa inyo, hindi ito pwedeng nakawin sa inyo. At ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community. Ang scholarship program ingin disenyo para tagan hinggahom ang mga barangay nga direkta masuportahan ang kabataan makadukuha ang academic excellence nga leadership pa community level. Apamuhuna na edukasyon ginlalantaw ang administrasyon ang henerasyon nga andam kaupay ng mga Pilipino para makaamot papadukwa kan nasod Pilipinas. User Information Center. Halaan niya sumat, tino-offer yan na ang Government Service Insurance System o GSIS ang ginhawa bike and e-mobility loan kapanuyo nga masuportahan ang GSIS members nga mapagurugaan ang gastos labi na transportasyon darhan oil price hikes. Ang ginhawa bike and e-mobility loan ang ginabrihan agud makaada in maarakos nga loan program ang mga membro pagpalit in bicycles ng e-bikes. Tirahan mga requirements para maka-avail ang loan program kinahanglan aktibo ang GSIS member under permanent nga non-career status ada serbisyo in at least 3 years nga may at least 1 month premium contribution yang inbaydan hasakuban nunong kabulan at tisaan aplikasyon. Ang aplikasyon ang ginhawa bike and e-mobility loan in pinaagi ang GSIS Touch mobile app nga mayada hini interest rate nga 5% per annum computed in advance. Para han loan finance purchase kinahanglan hin quotation kika nga bike o e-bike supplier kundi dito naka-indicate ang presyohan unit ngan iba pa nga detalye. Kung reimbursement niya paagi kinahanglan lahin official receipt o sales invoice. Pwede maka-loan to ba maximum nga 300,000 pesos ngan ang loan term in tulo ka tuig o 36 equal monthly installments ngan may ada na hini-free personal accident insurance coverage. Ikang hanyo sa Information Center ang PIA Eastern Visayas ini hinildalit lupilo man ini ang iyo agenda ha-8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha Panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Nga nga bulan ginoobserbar naton ang Hypertension Awareness Month. Isa nga kampanya nga nagpapainumdum hakada Pilipino nga atamon an ira kasing-kasing ng kabungusan nga Panlawas. Ako, ni Nicole Yabore. Ha Pilipinas, ang bulan ng Mayo, opisyal nga gindeklara nga National Hypertension Awareness Month. Pinaagi han Proclamation No. 1761, ang kampanya nagaaghat nga tanan nga Know Your Numbers. Pinaagi han regular nga pagmonitor han blood pressure ng pagkinabuhi hinhinsog nga estilo han panginabuhi. Ako naman, hi Mary Grace Manado. Ang hypertension o hitaas nga blood pressure ang sabtawagon nga silent killer. Tuwid kay damang nga tawo andi rin nakakabarohan sintomas tugtog nga may grabe na ang implikasyon. Sumalahang mga eksperto nga Panlawas ang hypertension kasagaran wala klaro nga sintomas sa tinikaman. Pero kung nagtitikay tas na good ang blood pressure, mahimay na magsiresultahin masakitan ulo, pagkalikngaw, sakit hadughan, ura pagginhawa, malayo ng malabo nga pananaw, kapuingan paluyahan lawas, diri regular nga pagtibokhan kasing-kasing, tungod kay diri dayon nakikita ang sintomas, importante good ang regular nga pagmonitor, han blood pressure. Ang normal nga blood pressure kasagaran ubusan 120/8 18 millimeters of mercury. Damo nga tawo ang nagpapabayad lahan check-up kay hinaabot nira nga maupay lahat hira.
Pero ang hypertension mahimo makadaot ta kasing-kasing utok ng kidney bisan waray klaro nga simptomas. Amo yun ang hinungdan kung kay ano nga importante ang temprano nga pag-discover ng pagbago yung lifestyle. May iba-iba nga hinungdan yan risk factors han hypertension. Ang pipirahini amo ang pagkaon sobrang nga maalat, ngan matatambok nga pagkaon, kawaray igo nga ehersisyo, panigarilyo ngan sobrang nga pag-inom hin alkohol. Stress ngan diri hinsog nga estilo han panginabuhi, sobrang nga timbang o obesity, hereditary o may kapamilya nga may hypertension, pagkatigurang na o iba pa nga mga sakit. Bisan pa ini nagdadarahin peligro, ang hypertension mahimo nga mapugngan ngan makontrol pinaagihan tama nga pagataman nga disiplina. Padayon nga gimpapahinumdom han mga health authorities nga ang simple nga pagbago ang lifestyle mahimo makataluwas hing kinabuhi. Para ang mga may hypertension na, ang mga medisina nga ginreseta han doktor makakabulig kapag kontrol han blood pressure ngan paglikay han komplikasyon. Ang temprano nga pagtambal nakaka-minus good han peligro han stroke, heart attack, ngan kidney failure. Samtang ginoobserbaran natin ang Hypertension Awareness Month, hinaot hinumduman natin ang importansya ng pag-ataman han atong panlawas antes pa maging orhean natanan. Agatan natin ang atong pamilya ngan sangkay nga magpa-check up, maging aktibo ngan kinabuhin minsug. Simple pero makusog ang minsayan kampanyan Know Your Numbers and pagkahibarohan im blood pressure yan nga mahimo baka talwasan imo kinabuhi bubas. Iyo pala nahibatian ang pinakaorhe nga informasyon bay ng paghirot ha mga sakit. Naghihinaw kami nga kamuin magpabilin nga himsug ang panlawas ngan makabulig ha pagbukwag han ating sosyedad. Magpapadayon kami nga paghatag nga iyo hin mga impormasyon nga may kalabotan ha mahimsog nga panlawas ngan paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy, tikang Philippine Information Agency, Eastern Visayas, ini hi Mary Grace Manadong. Nanako naman, hi Nicole Bore para Historya Panlawas. Ini ang iyo agenda haotso. Sumat panahon! Duha nga low pressure area anya naging babantayan han pag-asa. Bisan na layuhan kamapingit han panahon, ini nga low pressure area ingin babana-bana nga makakasulod ha Philippine Area of Responsibility yanang nga simana. Kundi aduha nga LPA usa dinhin may adadako nga tsansa nga mahimo nga bagyo nga posible makapekto han panahon sulod han nasod. Hapag kaya na marog nga rason ha kamapaso han panahon amo an easterlies nga hangin nagtitigang ha Pasipiko ngan ginbabana-bana magpapabilin pa ha masunod nga mga simana. Sagdong niya na ang pag-asa nga samtang mapaso ang hangin nga nagdudurot ang pagitaas ang temperatura amo ang protektahan ang kalugaringon hasirak nga naduro nga kamapaso ang panahon. Uminom hindamo nga tubig nga gumamit hinpandong o di man ngani payong kung magawas sa kasirakan. Para kadugangan nga impormasyon halakat ang panahon, ginabi-abi ang pamati nga pagbantay ang mga impormasyon ang mga otorisado nga surok sugad ang pag-asa o di man ngani haiyo lokal nga DRRM office. Tika nga News Bureau han Philippine Information Agency Eastern Visayas ini Herobin Miñano para sumat panahon. Ini ang iyo agenda haotso. Sa gunsun na ang pagdeklarar han stable internal peace and security condition ha ibay mga parte han Eastern Visayas. Kinakabago hini ang bugos nga probinsya han Southern Leyte. Ini indirila seremonyal nga kadaugan kundi klaro nga pagpamatuod ngan kamurayawan in bunga in urusa nga paggios. Akada deklarasyon in resulta han waray puas nga paniguro han Puwersa Armada kabakyang alibang mga ahensya han gobyerno, mga lokal nga panggobyernohan ngan mga stakeholders nga urusa an panuyo, maundang an kasamok ngan igdasig an maluntaron nga kamurayawan. Diri kakalirong nga ang dekada nga armado nga kasamok in nagdarahin kahadlok kawaray oportunidad ngan kamahinay hin pag-ursa han kanamaan nga mga komunidad. Ang pagkilala como stable internal peace and security condition indiri pa ini katapusan han kasamok kundi ini pag-abri pala hin bag-o nga bahin han pag-uswag.
kun may kamurayawan, nagiging posible ang matulanoy nga pagpahulob ang mga serbisyo ha komunidad, pag-inganyo nga sumulod ang mga mamurhunan ngan ang pag-uswag han kinabuhi han mga katawhan. Importante han deklarasyon ang pagpirma han Memorandum of Understanding usa nga kongreto nga pitan agud paring unon ang sumpayan han durodilain nga mga sektor. An MOU indiri la dokumento iniin usa nga saad nga padayon ang kooperasyon pagbantayan kamurayawan ngan pag-undong inklusibo ngan sustainable nga pag-uswag han mga bungto syudad ngan probinsya. Haloyo hini nga kalangpusan diri liwat magiging kampante. Ang kamurayawan indiri padulngan kundi padayon nga proseso. Kinahanglan ang padayon nga pagbantay, pakiurusa han komunidad, ngan ang pagtagad han ugat ang kasamok, sugad ang kakablasan, paghikawi ni lokasyon, ngan ang diri patas nga oportunidad ha kinabuhi. Unstable internal peace and security condition in simbolo hin paglaom, nga ipinaagihan pagkaurusa, posible nga mabalyuan ang kahadlok hin pagtapod, ngan ang kasamok hin pagkaintindihay, ngan pagkasarabot. An ayat yan na inkultiponando, magpapabilin, ngan magpapahilarom, na ang tinuod nga matatagamtaman ng kada Pilipino, kada adlaw, ang tinuod nga kamurayawan. Para han editorial, ako Hirayan Arinto, ini ang agenda, ha-8. Iyo pala himbatian ang pinakaoring impormasyon ng solusyon. Sugad man mga programahan gobyerno nga nakakabenepisyohan mulupyo. Daw nga salamat haniyo pag-upod haamon hini nga edisyon. Kami magpapabiling nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini ang iyo Agenda Ha-8 Year 2. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Ha-8, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tugtog ha sunod nga gayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at